Oh, I sing your praises forever, deeper in love with you. Here in your courts, where I'm close to your throne, I found where I belong. Yes, I found where I belong. Hallelujah. Let's clap our hands to the Lord and worship His name, mga kapatid. Thank you, Lord. He's worthy to be praised, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah, Lord God. We found our place, Lord Jesus. That is in your throne, Panginoon, oh God. We worship your name, oh God. We magnify your name, oh God, Jesus. There is none like you, Lord God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Worship your name, oh God, Jesus. Let us pray, mga kapatid. Panginoong Jesus, maraming salamat, O Lord God, sa umaga nito, Panginoon, sa panibagong buhay, Panginoon, sa lakasan, Panginoon, at pagkakataon upang papurihan ka, Panginoon, O God, Jesus. Salamat sa hininga, Panginoon, ay bibigyan niyo, Lord God. And we pray, Panginoon, O God, mangusap kayo, Panginoon, yung umagang ito sa amin, Panginoon. Gusto niyo po ang aming puso at isipan, Lord. Bigyan niyo po kami ng panibagong salita, Panginoon, na magpapalakas sa amin, Panginoon muli, O Lord Jesus. Salamat sa iyong katapatan sa bawat isa sa aming pangangailangan, Panginoon, O God, Jesus. Hallelujah, Lord God. We pray, O Lord Jesus, Lord God. Anoint each every one of us, O Lord God. Anoint our speaker for today, Panginoon, for this morning, O God, Jesus. Hallelujah, Lord God. We claim the victory from you in the name of Jesus. We pray. Amen. Praise the Lord. God, good morning sa ating lahat. Once again sa ating mga kapatid. Kamusta ang tulog natin? Aga na talaga natin nag-start. Oh my God. Pasensya na may tumatawag sa akin. Noko. Oh. Hello? Rinig niyo ako? Rinig. May tumatawag lang sa akin. Wait lang po Praise the Lord. So ngayong gabi, sorry Di ako nakag-get over kagabi. May hangover pa. Ngayong umaga, mga kapatid. So lahat tayo alam ko pinagpala ng ating Panginoon. Praise the Lord. At yung umaga, mga kapatid, ay tanong ko lang, mga kapatid, sa bawat isa, kung tayo'y may gustong ibigay sa ating Panginoon. Alam ko may greatest gift na binigay na sa atin ng ating Panginoon. Kung meron tayong greatest gift na pwede natin ibigay sa ating Panginoon, ano yun? Except sa ating talent, except sa ating time, ano pa yung pinaka sa tingin mong greatest gift that we can give sa ating Panginoon? So, sisimulan ko. So, mag-random na lang ako ngayon, mga kapatid, para i-ano natin yung time natin. Ngayon po, tanong natin si Sister Jen. Sister Jen, good morning. Good morning. Medyo kakapasok ko lang. Amen. Sa akin, ano yung pinaka-greatest gift? Hindi ko, paano ba? Madami, no? Yung buhay na piliin natin na maglingkod sa Panginoon yung pinaka-greatest. Pero kung siguro specific, sincerity of heart siguro po. Yung pinaka-greatest na may offer ko sa Panginoon. Yun lang po. Narinig mo? Hello, rinig po. Nagkaroon ng problema sa Okay. So, yung bagay na gusto mong ibigay sa ating Panginoon ay? Sa akin po, sincerity of heart.
Sincerity of heart. Okay. Thank you, Sister Jen. And next is si Brother JM. Praise God. Magandang umaga sa ating lahat mga kapatid. Kung meron man akong ibibigay sa Panginoon, buhay talaga mga kapatid, yung buong buhay ko talaga mga kapatid. Kasi kung sa ano mga kapatid, wala talaga eh. Wala, kumbaga kahit anong ibigay siguro natin kay Lord, hindi matutumbasan yung kabutihan ng mga kapatid. Kaya buong buhay ko na lang, buong buhay ko yun. Yung bibigay ko sa ating Panginoon. Yun lang po. Sister Melay. Ganun din po yung buhay. Pero kung specific talaga, kasi mahilig ako magsulat. So gusto kong alayan yung Panginoon ng siguro libro, kung pwede na everyday, parang gratitude book, something like that. Yun yung una kong naisip. Okay, praise the Lord. Thank you, Sister Melay. Sister Adea. Tama ba? Adia. Adi po, Adi. Adi. Okay. Ako po pala yun. Ayun, good Hindi siya morning po. nagbatos. Good morning po. Yung sa akin po, yung una ko naisip is family. Family po yung greatest gift para sa akin. Sila po yung iaalay ko sa Panginoon. Yun lang po. Palang si Thank you. Si Sister Judian. Praise God. Ang tanong po, kung maibibigay ka sa ating Panginoon, ano yung pinaka greatest gift na you can give sa ating Panginoon? Yung para lang sa'yo, yung parang sa tingin mo, itong gift na to ay talagang great na pwede kong maibigay, mapagkaloob sa ating Panginoon. What it is? Yeah. Okay, sige. Mag-iisip muna daw siya. Sister Leia. Wala, hindi ko po alam ay. Ano ba? Siguro yung greatest gift, maliban sa life, buong life and time. Siguro yung, ang hirap naman isipin nun. yung sa lahat talaga ng gagawin mo is gagawin mo para sa Diyos. Kasi madali lang sabihin yun and everything you do it in Christ. Pero actually hindi siya madali. Kahit pa paghuhugas lang yan ng plato or pagpa-plancha ng damit, hindi siya madaling gawin. Kasi lalo na pag tinatamad ka, serving your family, serving people. Pero, ayun, isa sa mga gusto kong ibigay kay Lord is lahat ng gagawin ko. Lahat. Be it thinking, speaking, whatever it is, I want to do it for the Lord. Yun po. Wow. Amen. Praise the Lord. So, Judian, meron na ba? Wait, para sa akin, tawag dito. Greatest gift. Tingin ko, parang yung time mo kay Lord. Siguro kasi, di ba, sa, panahon ngayon, parang nawawalan, most likely, yung mga kabataan, nawawalan ng time kay God. Kasi, maraming pinagkakaabalahan. Parang ganun. Yun, para sa akin, yung time yung the best gift, yung pinaka-the best na pwede mo ibigay sa Panginoon. Yung, alam mo yun, yung kayo lang ni God. Kayong dalawa lang. Yan. Okay, thank you, Sister Judian. Si Brother Romy, nandiyan na ba siya? Romy. Hello po, good morning sa lahat. Good morning. Yung gift ko na gustong ibigay sa Panginoon
siguro yung yung ministry ko sa multimedia kung saan through the use of multimedia, bibigay ko sa Panginoon yung best para may palaganap yung word niya. Para matulungan ko yung mga pastors natin, yung mga preachers natin na may spread yung word ng Panginoon sa lahat ng mga tao. So, yun lang po. Kasi mahirap kasi yung question. Ang hirap na mag-isip. Oh, praise God. Yan. Evangelist Marfil. Wow, Evangelist. Yan, si Evangelist. And good morning po. Evangelist. Good morning. Morning, everything. Everything. So, yung tanong ko, di ba, is, ano yung pwede mong, the best gift na pwede mo ibigay sa Panginoon? Yes. Dahil po nasabi ko dati na, alam na po natin, dalawang si Ali at si John. Ang sabi ko po kasi, the best gift that we can give to God is ourselves po. But bali po sabi po sa Romans 12, offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing, serve true and proper worship. So, Come on, brother. Diba? Praise God. Back up verse. Tapos ka na, Marfil. Very nice. Ano ka eh. Praise God. Si Brother Jan siya. Jan Ligad. Uya. Nakatulala. Para sa akin din po is naisip ko po kanina marami na rin pong sagot kasi life din po siguro. Kaya tayo binigyan ng buhay kasi para umili ng landas natin. So, binigay na ng Panginoon sa'yo yan. Nasa sa'yo na yan kung ibibigay mo or hindi. Pero napakabuti ng Panginoon kasi nakakilala tayo. Yun na lamang yung gift na pwede nating ibalik sa Kanya para mapasalamatan siya ulit yung buhay po natin. At mapagamit sa gawain niya po. Lord, thank you, Brother Jan. Si Brother Stephen. Morning. Morning po. Buhay din po, pero specifically yung loyalty po. Yan lang. Thank you. Brother Dave. Hirap ba? Siguro po para may iba po yung sagot ko, ang ibibigay ko po is yung natitira pang buhay ko. Yun po. Thank you po sa Panginoon. Wow. Iba. Iba nga siya. Si Sister Angeline. Morning. Ay, yung mo Wala ba? po, nakamute. Nakamute. Nakamute ka. Good morning po. So, yung sa akin po, time, talent, and treasure. So, parang kung isipin, anything that I can give to the Lord na mag-glorify Him. So, Praise God. Si Sister Shari. Pag-ano pa ako, habang wala pang ating magte-testimony, Sister Shari. praise and worship. Faith and worship. Si Kuya Michael.
Yan. Huh? Wow, supporter, Kyle. Ang gusto ko kay Kyle eh. Ibigay ng tulayan. Ano mga kapatid, siguro yung greatest gift na may bibigay ko sa Panginoon is yung mga kapatid, mga desires ko. Yung mga desires ko sa buhay kasi alam ko walang kapakinabangan sa kanya. But then again, kasi wala ding pakinabang sa akin yung desires ko kung wala yung paggabay ng Panginoon pa ako. Kaya gusto ko sa mga plano ko sa buhay, gusto ko mga desires ko. Nandun si Lord, mga kapatid. Yun. Thank you, Kuya Michael. Si Kyle. Kala mo. So, sa akin mga kapatid, yung greatest na bibigay ko sa Panginoon is yung today. Kaya siya tinawag na present. Praise the Lord. So, anong gagawin mo today? Matutulog ka today? Yan. Yung siyempre, spend ko po yung today. Ano pa kayo akong para sa Panginoon today? You know? Ikaw ka-formal, ah. Praise God. Sister Grace? Dalawa palang Grace. Grace Jimenez. Grace Chavez. Good morning mga kapatid. Lahat po kasing Grace eh. Good morning. Sa akin mga kapatid siguro, I will give my all. I will give my everything para sa ating Panginoon. Yun lang po. Thank you. Sister Jana. Hello po. Ako po, I will give my life to the Lord. And, Praise God. Mukhang wala pa Sister Leslie. So, praise the Lord mga kapatid. Ang hirap mag-isip, Ang hirap mag-isip ng bagay na pwede nating maibigay sa ating Panginoon. Kasi, yung buhay natin, kulang pa, pero sabi, kailangan lang natin na sa Romans, diba, 12 na, we must live a holy life. That's how we can please sa ating Panginoon. Hindi natin kailangan ibigay totally magpamatay tayo katulad ng ginawa. Binigay ng buhay ng ating Panginoon sa atin. Sapat na yung mamuhay tayo a holy life, mga kapatid. Yung ka-please-please sa ating Panginoon, yung kapuri-puri sa ating Panginoon, na siya ang makikita sa buhay natin, mga kapatid. Wala nang iba kundi siya lamang. Siya yung magsashine sa atin, mga kapatid. At that's the least that we can do sa ating Panginoon sa lahat ng pagpapalang ipinagkaloob niya sa bawat isa sa atin. Hindi natin masukat yun eh. Di nga natin maisip ko anong pwede pa natin maibigay sa ating Panginoon. Pero yung buhay, yung oras, yun lang talaga yung pwede nating maibigay sa ating Panginoon. At to be a blessing to others. At na mag-shine siya sa atin, mga kapatid. So, palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid, sa kanyang kadakilaan. Praise the Lord. We can't compare it, mga kapatid. Hindi natin talaga mako-compare yun, mga kapatid. Yung kabutihan ng ating Panginoon sa bawat isa. Praise the Lord. Ngayon ay wala si Sister Leslie, mga kapatid. So, mag-proceed na tayo sa ating magsasalita ngayon. So, tatawagin ko yung mag-i-introduce sa ating guest speaker for this morning. Sister Jen, God bless po. Hello po. Ayan, so without further ado, mga kapatid, kahit pala mag-i-introduce, nakakakaba. Ayan, so alam ko pong nakita na ng karamihan kung
yung about sa guest speaker natin this morning. Pero para sa mga hindi pa, siya po ang current na secretary ng UPC Imus Church at current din po siyang directress ng outreach ministry sa church. At siya po ay graduate din sa ACTS. So hindi lang po basta graduate pero siya po ay valedictorian sa ACTS. And kung di ako nagkakamali, during the time na siya po ay nag-aaral sa ACTS ay youth president namin siya that time. And ngayon, currently, isa po siya sa youth council sa aming church. And personally, isa po talaga siya sa ate na nilook up ko. Hindi lang dahil sa knowledge at sa wisdom na meron siya, pero yung character niya, yung meek character na meron siya, and yung persuasion niya na magpagamit sa Panginoon regardless kung anong sitwasyon niya ngayon sa buhay. And so isa din siya sa mga ate na talagang tumulong sa akin personally para lumago spiritually, specifically sa pag-influence sa akin magbasa ng Bible. And without further ado, so let's welcome ang woman ng ating Panginoon this morning, si Sister Kim De Leon. Palakpakan po natin ang Panginoon, mga kapatid. Naririnig niyo ba, mga kapatid? Opo, mahina lang. Naririnig niyo po ako? Naririnig niyo po ako? Mahina po. Ayan, yan. Okay po. Okay naman po. Okay naman po. Meron. Ito, naririnig niyo ba? Hirapan ako. Ito. Apo, rinig din. Itong tugtog? Opo, rinig po. Okay. Opo. Wala. Ang sarili ko, wait. Ayan, so magandang umaga po, mga kapatid. Good morning. Good morning, Ate Kim. Ngayon lang ako nakasali dito. So, medyo nakaka-pressure yung picture na pinost. Anong tawag dito? Morning revival ba? 6 a.m. devotion. Na-pressure ako doon. Pati ito sa mga nakasulat. So, ayan. So, magandang umaga po, mga kapatid. At masaya ako na nakasama po dito sa ating devotion sa umagang ito. At pero kung alam ako ni Vincent may ipopromote, pwede mong mag-promote. So, hindi ko alam kung nakita niyo na po, mga kapatid. So, ano ba ito? Sa ano po, sa Saturday, ay meron pong parang mental health forum na i-host po ang church po sa Mary Chris. At hindi ko pala ma-share screen. So, nandun po, mga kapatid, meron pong mga bisita, sila Pastor Abs, Pastor Jesse, Pastor Dave, Pastor Mike, Pastor Sam, Pastor Michael, Pastor Daver Perez, Pastor Jun Pablo, tapos sila Sir Trent Ule, tapos sila Kuya Brother Goji, Sister Jubilee from Baguio, Sister Chacha, Mindanao ba? Sister Paula, Sister Joy Lawrence. Hindi ko alam kung kilala niyo po sila. Sister Jaira, Sister Camille Gamayon. Naku ni Pastor Ab, Sister Halubasa. So kung may time po kayo, mga kapatid, sa Sabado, pwede po kayo mag-tune in doon. At kung may tanong kayo anything about mental health and the church, yun po ay susubukan sagutin ng mga pastors po na nabanggit ko.
So, kung mabibisita niyo po sa Facebook, so meron po doon parang poster. So, ayun lang po. So, kung available kayo. Okay, so, ayun po. So, hindi po pagtatagal, ay punta na po tayo sa Word of God. Okay, so salamat po din kay Brother Benson sa pag-invite dito. Kahit sobrang kinakabahan ako at nahihiya. So, okay, let's go into the Word of God na po, mga kapatid. Basahin po natin kung meron po kayong Bible. Share lang po ako ng maikli. Sa Luke chapter 17, Luke chapter 17, verses, ayan. Magsimula tayo sa reading from verse 33. So whosoever shall seek to save his life shall lose it, and whosoever shall lose his life shall preserve it. I tell you, in that night there shall be two men in one bed. The one shall be taken, and the other shall be left. The woman shall be grinding together. The one shall be taken, and the other left. Two men shall be in the field. The one shall be taken, and the other left. Verse 37, and they answered and said unto him, Where, Lord? And he said unto them, Wheresoever the body is, thither will the eagles be gathered together. So, hingin ko po siguro si Brother Vincent na manalangin. Amen. Let us pray, mga kapatid. Lord Jesus, we thank you once again for this morning that you have given us. God, we worship you and we honor you, Lord, at this moment. Oh God, we magnify your name. We welcome you in our midst, Lord. Kung saan man kami lugar nandoon ngayon, we pray, God, that you would visit us once again. And when your word is being preached, Lord, continue to transform us and to encourage us, to teach us. Whatever you want, Lord, to speak to us this morning, speak to us through Sister Kim, praying for anointing both to speak and to hear your word, oh God. We're claiming the revival and the restoration, the encouragement, the strength that will come from you, God. We thank you in everything, Lord, we are doing. It's all for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Ano ba namin tinutang palakpakan muli ang ating Panginoon? Hallelujah. Amen. Okay. So, sa atin pong nabasa, mga kapatid, ay alam nating patungkol ito sa last days. Okay. Sa end times. Itong Luke chapter 17. Allow me po, mga kapatid, sa sandaling oras na i-share sa inyo yung for the sake lang po, mga kapatid, na magkaroon tayo ng title ay yung message na nagsabing, Where, Lord? No, the second coming of the Lord Jesus Christ po, mga kapatid, has always been seen around with the question of when will this event takes place? Kailan mangyayari itong mga bagay na atin pong nalalaman? Okay? When will be the day? When will be the hour? Okay? So sa atin po, mga kapatid, ngayon, ang mga tao ay nagtatanong palagian na kailan nga ba ang pagbabalik po ng ating Panginoon? At kailan ang rapture to take place? So, mga ganong tanong po, mga kapatid. Okay? And according to Paul, ang sabi po ni Paul, we will know the times and the seasons. Okay? If we pay attention, we will see the day of the Lord approaching us. Makikita po natin, mga kapatid, yung bagay na yon. Okay? And in the world you and I live in today, it's hard not to think about the coming of the Lord. So alam po natin, mga kapatid, na lalo sa kapanahunan na to, lalo na nag-start yung pandemic, lalo nag-start yung virus,
So, lagi nating naririnig yan, mga kapatid, yung nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Okay? Mababasa natin yan kahit sa social media, meron tayong mga babasang articles, okay? Mga ganung bagay po, mga kapatid. Okay? It's hard not to think about the coming of the Lord. Because when you look around, we see mess, mga kapatid. We see brokenness. At nakikita natin yung estado na kung saan po ay nasa saan tayo. Ang mundo natin, mga kapatid, is so far removed from God's original plan. Ibig sabihin po, mga kapatid, we are so far removed from the Garden of Eden experience. Okay? Kung saan, dapat po, mga kapatid, ang bawat isa sa atin, ang lahat po ng tao, mga kapatid, ay created for the relationship with the Creator. So yun po ang Garden of Eden experience, mga kapatid. And this world is a long, long away from that. Okay? Na marami tayong kaagaw, mga kapatid, when it comes po sa pag-spend natin ng time sa atin pong Panginoong Jesus. Okay? At sabi po, mga kapatid, ng isang preacher, ang sabi niya, just spend a few minutes, an hour buried in the media. Okay? Sabi niya, if you do that, you can't help yourself but to just get a little bit homesick. Okay? Sabi niya, I'm not talking about our places of dwelling, pero ikaw daw ay maho-homesick doon sa other side na longing for the eternal dwelling. Na parang maho-homesick ka doon sa kung saan talaga dapat tayo papunta, mga kapatid. So si Paul po, he said this in 2 Corinthians chapter 5. And sabi niya, for we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, an house not made with hands, eternal in the heavens. For in this we groan earnestly desiring to be clothed upon with our house, which is from heaven. In verse 7, for we walk by faith and not by sight. Tapos sabi niya po ni Paul, we are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. So si Paul po, mga kapatid, he was looking forward to the day where he will meet God or where he will meet Jesus face to face. Okay? And we will all be home. Okay? So tayo ba, mga kapatid, we are all looking forward doon sa araw na yon where we will meet Him face to face. Amen. Yes. And aren't you thankful, mga kapatid, that we have the promise of heaven for those who are in Christ? Amen. We have a promise of eternity with the Lord, and there is a promise of getting home. Yun, mga kapatid, ang ating talagang tahanan. So si Paul po, mga kapatid, he kind of settles the controversy about knowing the times and the seasons. At yun po, mga kapatid, ay somehow satisfying na. Malalaman natin yung times and seasons. Kailan nga ba, mga kapatid? Oo, hindi naman kung kailan. Talagang kung nag-a-approach na yung pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Okay? Pero minsan, mga kapatid, ang mga tao, tayo, napapaisip tayo, what about knowing the day? What about knowing the hour? At how many of yung mga kapatid na may kilalang mga ganong tao, o baka minsan parang ganon tayo, na just telling them the season was not good enough or telling them the day. Ibig sabihin po, sasabihin ko, sa kaibigan ko na a weekend pupunta tayo ng SM. Okay? Tapos tatanungin, but what time are we doing it sa weekend? Anong araw natin to gagawin sa weekend? Yung mga ganong tanong, mga kapatid. People who has to know when, where, what, why, na it's not good enough to say na, let's go sa SM this weekend. Pero laging may kakabit na tanong, mga kapatid. Laging may follow-up question na, kailan tayo pupunta? Anong araw? Friday ba? Saturday? Or after church on Sunday? Anong gagawin natin sa SM? Kailan tayo exactly aalis?
Saan tayo kakain pagdating natin doon? When is the time we'll be leaving the house? Or what time you think we will return? Anong oras tayo babalik? Okay? So, ito yung mga tao po, mga kapatid, na people who likes to plan, likes to organize, likes to know what's going on. Di ba minsan tayo, ganun tayo, mga kapatid, to some extent, na parang gusto natin mas specific. Kung may sasabihin sa atin, mas gusto natin yung information ay specific. Okay? And when it comes to second coming, at pag ito ay patungkol din minsan sa rapture, okay, we can be like that. When is this going to happen? When is Jesus coming back? When is the day? When is the hour? Okay? Isa magtatanong tayo sa mga kaibigan natin, sa mga pastors, ano po sa tingin nyo? When is Jesus coming back? Kailan po kaya sa tingin nyo babalik ang ating Panginoon? At kailan po kaya magte-take place yung rapture? Okay? So, ganun po mga kapatid. We're trying to figure out when. Okay? So, ganun po tayo mga kapatid. When is Jesus coming back? Okay? Merong ganung mga tao po mga kapatid. I need to know when. I need to know the day. I need to know the hour. Okay? So, minsan po mga kapatid, ganun ang naglalaro sa isipan ng mga tao. Parang gusto talaga nila ma-figure kung kailan babalik ang ating Panginoon. At kailan po, mga kapatid, na kukunin kaya ng Panginoon yung church. Okay? But today, mga kapatid, gusto ko lamang i-share na the question is not when is Jesus coming. Okay? Sa text po natin this morning, mga kapatid, yung binasa natin kanina, Jesus is teaching on the kingdom or about the coming kingdom, the coming of the kingdom. Sabi ni Panginoong Jesus, I tell you in that night there shall be two men in one bed. The one shall be taken and the other shall be left. Two men shall be grinding together. The one shall be taken and the other left. Two men shall be in the field. The one shall be taken and the other left. So, and then this verse of scripture po, mga kapatid, in verse 37, ang sinabi po ng mga disciples, mga kapatid, and they answered and said unto him, Where, Lord? And he said unto them, Wheresoever the body is, thither will the eagles be gathered together. Nung ipinaliwanag ng Panginoon, mga kapatid, yung patungkol doon sa sa isang magkasama, mawawala yung isa, may maiiwan na isa. Ang tanong, mga kapatid, ng mga disciples ay hindi kailan. Ang tanong, mga kapatid, ng mga disciples, saan? Okay? So, ang eagle po, mga kapatid, ang sagot ng Panginoon, wheresoever the body is, thither will the eagles be gathered together. Ang eagle po, mga kapatid, kung nasaan yung dead body, sabi sa pag-aaral, di ba, doon sila nag-gather. Okay? So, ganun daw ang mga eagles. At dito po, mga kapatid, ito ay prophetic na scripture. At hindi ko po sinasabi, mga kapatid, na ito talaga exactly ang interpretation ng verse. Alam natin po, mga kapatid, na when it comes to prophecy, napakadaming pag-aaral, napakadaming view, okay, na atin pong tinitingnan. So, sa mga commentaries, mga kapatid, maraming din itong ibig sabihin. At meron po ako nabasa, mga kapatid, habang pinag-aaralan ko itong verse na ito, na sagot ng Panginoon sa mga disciples kung saan. Okay? Ang sabi ng Panginoon, wheresoever the body is, thither will the eagles be gathered together. Meron po ako, mga kapatid, isang nakitang commentary na ang sabi niya, could it be, mga kapatid, kasi ito ay sa Matthew 24, ang ginamit naman ay corpse. At talagang specific na dead body.
Okay, at meron pong isang commentary mga kapatid. So hindi ako ganun talaga, hindi ako bihasa mga kapatid sa prophecy. Siguro meron sa inyo dyan sobrang hilig sa prophecy. So meron po akong kaklase mga kapatid dati sa Bible school na talagang yun, parang yun talaga yung focus. Ang galing niya, parang yun ang focus yung pag-aralan sa prophecy mga kapatid. So ito mga kapatid, ang sabi niya, pagdating doon sa Matthew 24, ang sabi niya, ang ginamit na word ay doon sa Matthew 24, ang ginamit ay corpse. Sa Luke naman ay body. So in Matthew 24, mga kapatid, the context is look out for false Christ. Okay. Pero doon daw sa Luke, okay, so hindi ako nagtuturo mga kapatid ng talagang strong na pag-aaral pagdating dito. Okay, just a part lang po mga kapatid na ating i-share ngayon. We believe that we are seeing the body of Christ. Okay? Na minsan tayong inihantulad mga kapatid sa mga eagles sa Bible, di ba? Merong mga verses, lalo sa Old Testament, na tayo po inihantulad sa mga eagles. Okay? At pwede daw po mga kapatid that we can understand that Jesus Christ is the body around whom the eagles will congregate at the resurrection when Jesus returns to this world to rule over all the nation as King of Kings. So, yun po mga kapatid. And pwede daw po mga kapatid that Jesus is talking about na as sure as the eagle can find a carcass in the wilderness, Jesus is coming back. And if a bird, mga kapatid, if an eagle can find something that is dead, it's like Jesus Christ was saying, I'm going to find my living church. I'm going to find my living body. Kasi tayo po, mga kapatid, ang body of Christ. So, ibig sabihin daw, pwede din yon ay patungkol sa body of Christ. Na kung nasaan yung body of Christ, doon po, mga kapatid, pupunta yung eagle. So, nakuha niyo po, mga kapatid, yung sa isang punto nung side na yon mga kapatid. Na kung nasaan yung body of body, doon pupunta yung eagle na inihantulad din yun, meron ding view na inihantulad yun sa ating Panginoong Jesus. Na magbabalik ang Panginoon para doon sa body of Christ. Okay? And so, He is giving them these scenarios, these different scenarios po mga kapatid, the two men in the field and one of them left. And when He was telling them that, the disciples did not ask mga kapatid na when is this going to happen, Jesus? But the question was, where, Lord? Saan? Okay? And you know po mga kapatid, sabi ko nga kanina, that when it comes to prophecy, is not really one of my strong suits. Okay? And I know mga kapatid that there are people who dedicated their lives to prophecy and understanding prophecy and teaching and reading prophecy. And it's totally fine mga kapatid. Hindi ko po dina-downplay ang mga bagay na yon. Humanga-hanga nga ako sa mga taong yon mga kapatid. In fact, 1/3 of the Bible is prophecy. So I agree that prophecy is important and we need a word from God. Ang isang issue lang mga kapatid minsan sa prophecy is when people try to use it just to instill fear inside of people. That's right. Minsan ginagamit ang prophecy mga kapatid to instill fear. That use it and just to try to scare people to death. True. Pero kung titingnan po natin mga kapatid in Revelation chapter 19 verse 10, anong sabi doon? The testimony of Jesus Christ is the spirit of prophecy. The spirit of prophecy is the testimony of Jesus Christ. You see, it's not supposed to scare you to death. It's supposed to encourage you to search for Him more, to love Him more, and to know Him more. Amen. It is supposed to move upon you that you can truly understand how great He is, mga kapatid. How awesome He is. Kung gaano pong kabuti ang Panginoon na atin pong pinaglilingkuran.
Amen. Amen. Dahil po minsan mga kapatid, lalo sa kapanahunan natin ngayon, we will read posts mga kapatid na para bang tinatakot ang mga tao pagdating po sa muling pagbabalik ng atin pong Panginoong Jesus o pagdating sa mga huling bagay, sa mga huling araw. And we have lived through all sort of things mga kapatid, all sort of times where people just said, this is when Jesus is coming back. This will be the day. Hindi ko alam, so sa age ko mga kapatid, nakaabot ako ng mga araw na sinabing noon magbabalik ang ating Panginoong Jesus. I read an article mga kapatid about the year 1988. Meron po palang libro, sinearch ko sa internet na nagsasabing 88 reasons why Jesus is coming in 1988. Okay. And I've heard stories po mga kapatid about pastors na nilockdown nila yung kanilang mga members in their building for 3 days. Dahil dito mga kapatid. But 1988 comes, Jesus did not return. 1989 comes, Jesus didn't return. Okay? Lumipas ang mga taon mga kapatid and still no rapture is taking place. At hindi ko alam mga kapatid kung may muwang na yung iba sa inyo sa Y2K. So sa school namin mga kapatid, ay ayun, meron. Yes. So yung Y2K po mga kapatid. Okay, so I remember po mga kapatid na meron nagsasabi na this is going to be the year, yung pagdating ng 2000 na year mga kapatid. Na sinabi nila na ito na yung end of the world. Okay? Ang sabi pa nun mga kapatid, yung lahat ng computers daw ay magka-crash. Okay? Hindi ka na makakabili, hindi na makakapag-buy and sell. Parang yung nangyari sa atin ngayon mga kapatid, nag-stock up ng pagkain yung mga tao. Dahil after midnight, pagdating ng 2000, you will not be able to do any of that. You are not going to be able to purchase anything. So, lumipas ang mga taon mga kapatid, hindi nangyari. And the next big thing was the Mayan calendar. Mayan calendar, mga kapatid, has always been so accurate. Yes. Tapos sabi nila, December, 12 o 21, 2012? December 12. 21. December 21, 2012. And everybody thought, mga kapatid, so madaming naniwala doon, that this is when Jesus is coming back. This is when Jesus is coming back. But I want us mga kapatid to understand this morning that the question is not when is Jesus coming back? The question is, where, Lord? 2 men in the field, one taken and the other left. 2 men grinding, one taken and the other left. The question was not when is Jesus coming back? The question today, mga kapatid, is where you and I should be when He returns. And the answer is simple, mga kapatid. Be in the body of Christ. Be in the church. Amen? We've got to be in the body, mga kapatid. That's right. Amen. Just understand this, mga kapatid. He is not just coming back for me. He's not just coming back for you. He is coming back for the body of Christ. Amen. So our question, mga kapatid, should not be, when is He coming back? Hindi dapat yun yung naglinger na thought sa ating mga isip, mga kapatid. But we always have to tell ourselves, I better make sure that I am in the body when He comes looking. Amen. Pag yung eagle ay nag-start maghanap ng body, mga kapatid, kailangan nandoon ako sa body. You got to be a part of the body of Christ. Amen. Because we are so fascinated about knowing when. I want to know when He is coming. I need to know the day. Pandemic, coronavirus, is this the time? I need to know the hour. I know mga kapatid, alam ko na alam nyo why Jesus is not going to tell us that. Hindi niya sasabihin sa tao kung kailan siya magbabalik or kung kailan yung rapture magte-take place. Dahil alam ko mga kapatid, na alam nyo na ang tao talaga may tendency to live so foolishly and selfishly. Okay? Right. Na up until one day before alam natin yung date kung kailan siya magbabalik. That's right. Ang gagawin natin mga kapatid,
para bang Sulit. we will throw ourselves na parang ilalagay natin tayo sa little, parang sa microwave. Tinatawag na microwave repentance. Okay? Magiging microwave Christians tayo, mga kapatid. Ilalagay natin sarili natin na magpapakainit. Okay? And try to get ourselves right before He comes. Pero alam natin, mga kapatid, na ang Panginoon hindi nagma-microwave. Wow. Minsan Yes, pag nagma-microwave tayo, paglabas ng pagkain yung loob, napakalamig pa, yung labas, napakainit. Wow. Ang Panginoon, mga kapatid, nagbe-bake. Ang gusto niya, bake Christians, mga kapatid. And so, pag sinabi ng Panginoon, kung kailan siya magbabalik, we will try to get ourselves right before He comes. Yeah. And think that's parang yun ang dapat mangyayari. Pero hindi yun ang sinabi ng Panginoong Jesus, mga kapatid. Jesus said, watch and pray. We've got to watch and pray, mga kapatid. It's not when is He coming. Pero dapat lagi nating sabihin, mga kapatid, I want to be in the body. I want to be in the body of Christ when He returns. And by one Spirit are we all baptized. We better be full of that Spirit, mga kapatid. We better be covered by the blood of Jesus Christ. We better make sure that we have the right heart. Amen. Amen. The spirit of prophecy, mga kapatid, is the testimony of Jesus. It's not meant to scare you or anyone. It's not meant to frighten you. But it's meant to exalt Him and make you fall in love with Him more and more, mga kapatid. That whenever, mga kapatid, na maririnig natin yung tungkol sa Kanyang pagbabalik, whenever you hear of the signs, whenever you hear the word rapture, mga kapatid, sasabihin mo sa sarili mo, mga kapatid, siya ay talagang napakabuting Diyos, na tayo'y Kanyang babalikan, na siya ay talagang tunay sa Kanyang pangako. He is truly a good God. He is a holy God. He is worthy. Amen. It's meant, mga kapatid, yung prophecy is meant to get you to a place where you say, I want to know Him more. I want to serve Him more. I want to live for Him more. Jesus is so great. He's so good. He's so mighty. He's so holy. I want to serve Him. That is what prophecy is supposed to do, mga kapatid. We've got to be in the body. We've got to be in the church, mga kapatid. We've got to parang stay connected sa ating pong Panginoong Jesus, sa body of Christ. Kahit hindi tayo nagkakasama-sama, mga kapatid, physically, kailangan connected tayo sa ating pong Panginoong Jesus, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. We are not just a group of people this morning, but we are the living body of Jesus Christ. You are that body, mga kapatid. And that is what Jesus is coming back for. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. It's not when that will work itself out. Hindi kailan, mga kapatid. We can't help the when. We cannot stop the when. Hindi natin masasagot kung kailan. We don't need to worry about the when, mga kapatid. Right. But there is something that we can do about where we are when He comes. Amen. That's right. When He takes the church where you and I should be when He returns. Yun dapat ang tanong, mga kapatid. Wherever the body is, there the eagle would be gathered, mga kapatid. Or there the eagles would be gathered together. Hallelujah. At sa umagang ito, mga kapatid, I simply ask you, as we pray, Glory, I simply ask, mga kapatid, where are you? Where are you today, mga kapatid? Amen. I know you are here virtually, but let's ask ourselves, mga kapatid. Tatanungin ko po ang bawat isa sa atin. I know you are here, but are you in the body? I know you are virtually present, but are you still connected to the body? Amen. Where is your spirit? Where is your soul? Hallelujah. No matter how the dark our world gets, mga kapatid, I plead with you today, I plead to you this morning,
that don't let being disconnected from the body ever enter into your thought pattern. Huwag mong iisipin, mga kapatid, kahit kailanman na pumasok sa isip mo na ma-disconnect sa body. Don't ever try to attempt to make it on your own. Don't ever try to walk out into the darkness where He took you from and placed you into His marvelous light. Hallelujah. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Please don't turn back on Him. Stay connected to the body. That is where we need to be when He comes. Hallelujah, hallelujah. As you pray, mga kapatid, this morning, I'm just asking you a few minutes of this seriousness right now, mga kapatid. Where are you? Pwede mo bang itanong sa sarili mo yon, mga kapatid? Can you internalize that now? Can you ask yourself, can you be real honest to yourself? Where am I? Where is my spirit? Is it where the body is? Is it connected to the body? Am I connected to that body that He is coming back for? Or yung kukunin niya? Or that He is returning for? Hallelujah, hallelujah. The Bible says in Colossians that He will present unto Himself a glorious church. It is a glorious body, mga kapatid, that we are a part of. Question is, are you still connected? Are you still in the body, mga kapatid? Hallelujah. Tayo po ay lumapit sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Lord Jesus, Oh God. your name, oh God. Kaya mo, Panginoon, na anumang sitwasyon namin pinagdadaanan ngayon. Yes. Stay connected kami, Panginoon, sa iyo. Yes. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh God, hallelujah, Jesus. Help us, Lord. Oh God. The question is not when. The question is where you are. Where are you, mga kapatid? Where are we? Kapag siya, mga kapatid, ay muling babalik o yung rapture ay mag-take place, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. 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 Hallelujah, hallelujah. Nawa doon lagi ang longing sa ating mga sarili, mga kapatid. Na laging mag-spend ng time sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Oh God, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Glory, glory. Oh God, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh God, hallelujah, hallelujah. We got to be in the body. Be the church. Hallelujah.